Dahil pinaghihinala ang isang serial killer, isang detective mula sa Homicide Squad ay nagsimula sa walang tigil na paghahanap upang matuklasan ang tunay na salarin at linisin ang kanyang pangalan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Blind mula sa taon ng 2022. Isang grupo ng mga kabataan ang tumatakbo sa kakahuyan sa kadiliman ng gabi at sinusubukan na takasan ang isang nakakatakot na sipol na tinatawag nilang baliw na aso. At habang dumadaan sa isang tulay, nakita ng isang ang kanyang kaibigan sa ilalim ng tulay na walang malay huminto ito upang tulungan ang lalaki dahil parang pamilya na niya ito. Ngunit pinigilan siya ng iba na gawin ito dahil ito ang kanilang huling pagkakataon para makatakas sa lugar na yon, at kung sila ay mahuhuli, bubugbugin sila ng baliw na aso. Ngunit ang batang ito na si number 11 ay nagpumilit na tulungan ang kanilang kaibigan at hiniling nito sa iba na umalis na at bumaba sa tulay upang tulungan ang kanyang kaibigan na si number 13. Nang dumating ang baliw na aso kasama ang mga alaga nito, sinubukan ng mga bata na pigilan ang kanilang hininga upang maiwasan na mahuli. Samantala, isang kaibigan nila ang nahuli sa bakal na bitag sa kakahuyan, at kasabay nito ang iba pa na nakarating sa kalsada ay sinubukan na pigilan ng isang dumaraan na sasakyan, ngunit ang sasakyan na ito ay binangga ang isa sa mga bata at huminto matapos itong masugatan ng husto. Sila ay mga opisyal ng pulis na hinuli ang mga batang yon at dinala pabalik sa baliw na aso. Samantala, ang iba pa ay nahuli rin ng baliw na aso at ng kanyang mga tauhan. At isa-isa sila ay nahuli sa nakakakilabot na paraan, at ang dalawa sa kanila na si 11 at 13 ay nauwi sa pagtatago sa floorboard kung saan inilagay ng baliw na aso ang isa sa kanilang kaibigan. At sa kasalukuyan nakita natin ang batang dalaga na si Jiyoon na pauwi na pagkatapos nitong ipagdiwang ang kanyang ika-20 na kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Siya ay dumaraan sa isang madilim na eskinita nang maramdaman nitong may tila sumusunod sa kanya. Sinubukan nitong tumakbo, ngunit mabilis siyang nahuli nito at dinala ito sa isang misteryosong lugar. At doon pinatay siya ng brutal at pinutol ang kanyang mga katawan, pagkatapos ay tinapon ng killer ang kanyang katawan sa isang malungkot na lugar. At balik sa bahay ni Jiyoon, ang kanyang magulang ay naghanda at inayos ang lahat para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Habang nag-alala ang mga ito nang sinubukan nila itong tawagan dahil ang kanyang telepono ay pinatay. Bagamat nag-text ito na malapit na siyang makauwi, masama rin ang panahon sa labas na mas lalong nagpapaalala sa kanyang mga magulang. At lumipas ang ilang araw, ang kanyang katawan ay natagpuan na nakabalot ng garbage bag at nakaupo sa isang tambak na may tila piasong inukit sa kanyang mukha. At sa lugar ng krimen si Detective Sung Joon ang nakatoka sa kaso upang mag-imbestiga, at umabot sa punto na binalot nito ang kanyang katawan ng garbage bag at gamulong pababa ng burol upang makita kung posible na mahulog ang dalaga ng paupo sa burol, at napagpasyahan nito na hindi, at ibig sabihin ay dinala ng killer ang katawan ng dalaga hanggang sa ibaba ng burol at inilagay ito sa posisyon na yun. Pinaalam ng mortician kay Sung Joon na ang Joker na peklat ay ginawa gamit ang maliit na matalim na kutsilyo tulad ng scalpel, at tinulak nito ang babae sa pader at kinuha ang isang scalpel habang iniisip nito ang eksaktong mga galaw ng paghiwa na ginawa ng killer. Samantala, pumunta si Sung Joon sa kanyang kasama na si Sok-guk upang imbestigahan ang lugar kung saan malapit nila nakita ang bangkay. Ang CCTV ay sadyang nasira sa lugar na yon habang nakita nila ang isang delivery guy, at sinubukan nitong pigilan ni Sung Joon, ngunit nang hindi ito tumigil, sinundan ito ng lalaki, at nang napigilan niya ito, pinakita nito ang larawan ng biktima at sinubukan na tanungin kung nakita nito ang babaeng yun sa lugar. At sa kabutihang palad, ang deliver boy ay may camera na nakakabit sa kanyang helmet na maaaring may ilang recording. Ang unang malaking clue ni Sung Joon ay nagmula sa isa sa kaibigan ni Jiyoon, at magkasama sila sa club noong araw ng kanyang kaarawan kung saan ilang lalaki ang hinara sila at binyantaan si Jiyoon ng kutsilyo nang hindi nito tinanggap ang inumin na may droga. Nang nagpunta si Sung Joon sa club, nakita nito ang kaparehong lalaki na hinaharas ang isa pang dalaga at pinipilit niya itong uminom ng isang alak na may droga, ngunit lumaban ang babae. Hindi man lang ito umatras nang itinulak siya ni Sung Joon at pinakita ang badge nito at binugbog ito ni Sung Joon. Pagkatapos ay dinala nito ang lalaki upang imbestigahan at nagsimulang magtanong sa kanya, ngunit pumasok si Sok-guk at sinabi kay Sung Joon na ang alibay ng lalaking ito ay kumpirmado. At dahil dito, sinabi ng lalaki na siya ay anak ng isang maimpluwensyang tao at kailangan harapin ni Sung Joon ang kahihinatnan ng pananakit sa kanya. Ngunit nagmatigas si Sung Joon sa kanya at sinabi na ang kanyang ama at kapatid ay mga hukom, at hinamon ng lalaki na gawin nito ang kanyang gusto. Samantala, nakuha nila ang video ng camera sa delivery boy at ang mukha ng lalaki na nangharas kay Jiyoon at malinaw na nakita sa video. At lumalabas na ang lalaki ay nagtratrabaho sa isang pasilidad na tinatawag na Hope Foods. Pumunta si Sung Joon upang bisitahin ang Hope Foods, isang pasilidad na pag-aari ng ama ni Jiyoon.
At doon naramdaman nito na tinatago ng mga trabahador ang pagkatao ng killer sa kanya kaya nahuli nito ang isang lalaki na tumawag sa kanyang mga nakakataas upang itago ang sospek na nagngangalang Chun. Pinilit ito ni Song Jun na ipakita sa kanya ang lokasyon ng sospek at doon ang lalaki na si Chun ay tinambangan si Song Jun ngunit mabilis niya itong napigilan at inaresto sa kasong pagpatay habang si Bei ay nasa kanyang sasakyan at nakikita ang lahat mula sa malayo. Samantala si Song Hoon Jun ang nakakatandang kapatid ni Song Jun na isang hukom ay pinamunuan ng paglilitis sa pagiging hurado ng sospek. Ang mga taong napili para sa mga miyembro ng hurado ay nagmula sa iba't ibang antas ng pamumuhay kabilang na ang isang fashion influencer, isang sushi chef, isang taxi driver at social worker. At sa harap ng korte inamin ni Chun sa gabing yun nagpunta ito upang pagbantaan si Ji-yoon sa eskinita dahil hindi binabayaran ng kanyang ama ang sweldo nito sa loob ng maraming buwan. Ngunit nilinaw rin ito na nakatakas ang dalaga at sumakay sa sasakyan ng ibang tao at pinangalanan nito si Song Jun bilang driver at ang aktwal na pumatay kay Ji-yoon. At nang marinig ito ang buong korte ay nagsimulang magtsismisa na ang sospek na tulad ni Chun ay dapat hindi paniwalaan. Gayunpaman si Song Jun ay pinatawag bilang isang saksi ngunit siya ay armado ng matibay na ebidensya. Pinakita nito ang video ng delivery boy kung saan nakuha ang mukha ni Chun ng malinaw at hawak nito si Ji-yoon sa mga oras na yun at nakatutok ang isang kutsilyo sa dalaga. Ang pinakasapat pang ebidensya nito ay ang asawa ni Chun ay may parehong joker na peklat sa kanyang bibig katulad ng kay Ji-yoon na ginawa sa kanya ni Chun. At kumbinsido na walang nakakita na talagang sumakay si Ji-yoon sa sasakyan ni Song Jun sa gabing yun at batay sa lahat ng ebidensya na tagpuang nagkasala si Chun kaya nagpa siya ang hurado na parusahan ng salarin at ibigay ang kanilang hatol kay Sun Hoon. At habang hinatulan nito ni Sun Hoon ang habang buhay na pagkakakulong napunta ito sa isang marahas na galit at hindi huminto ang hukom sa pagbigkas ng kanyang hatol kahit palumapit ito sa kanya upang tapusin sa harap ng buong courtroom. At nang maglaon nang ihatid si Chun sa kulungan pinakita na sa kaguluhan sa courtroom kinuha nito ang bahagi ng mga pangalan at tirahan ng mga hukom. Samantala isang motorsiklo ang gumawa ng isang cut sa bus na sinasakyan ni Chun dahilan upang maaksidente ito at ginamit ni Chun ang pagkakataon na ito upang makatakas sa pulis. At sa sumunod na umaga nakita ng pulis ang isa pang wala ng buhay na katawan at si Hyejin isang influencer na isa sa hurado ay pinatay sa kaparehong gabi pagkatapos ng paglilitis. Ang kanyang injury ay tugma kay Ji-yoon at nangangahulugan na ito ay ang kaparehong pumatay o isang gumagaya lamang. At dahil ang iba pang hurado ay nakita na huling kasama ni Hyejin nagsimulang magtanong si Song Jun sa bawat isa sa kanila ngunit lahat sila ay may saktong alibay. Ang isang hurado na isang taxi driver na si Choi Mo-hil ay hinatid ang ilang hurado pauwi pagkatapos ng kanilang pagsasalo sa gabi nang mapatay si Hyejin. At sa kanilang paglalakbay isang magkasintahan sa motor ang tumawid sa kanila na ikinagalit ni Choi Mo-hil at nagsimula itong magmaneho ng mabilis upang sawayin ang magkasintahan sa kanilang walang ingat na pagmamaneho. At nang makita ito ang iba pang hurado na parehong mga babae ay labis na natakot at si Hyejin ang huling inihatid sa kanilang dalawa. At bukod pa dito hindi nagtagal ay nagpakita si Choi Mo-hil ng road rage nang muli silang inunahan ng motorsiklo at madalas itong tumitingin kila Youngki at Hyejin sa kanyang salamin sa lahat ng oras at ang dalawang babae ay nag-iingat sa kanya. At sa kasalukuyan ang mga forensic ay iniinspeksyon ng buong eksena at ginawa ang autopsy sa bangkay. At muli sinubukan ni Song Jun na pumunta sa posisyon ng salarin upang alamin ang pamamaraan ng pag-atake at mabilis itong nagpunta kay Chun na ngayon ay muling nahuli at nasa ospital dahil sa natamo nitong pinsala. Sinubukan siyang tanungin ni Song Jun kung pinatay nito si Hyejin ngunit sinabi ni Chun malabo itong mangyari. At sa ilang investigasyon ng alibay ni Chun ay nakumpirma kaya hindi siya ang pumatay sa pagkakataon na ito. Pagkatapos sinimulan nitong imbestigahan ang alibay ng iba pang hurado at habang tumatagal mas tumataas ang hinala nito kay Choi Mo-hil. At nang tignan ng kanyang taxi nakita ni Song Jun ang isang kapote na maaaring ginamit nito sa panahon ng pag-atake upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. At lumalabas din na nasa special forces ito kasama ni Chun at pareho silang may tattoo na gagamba. Samantala ang kapatid ni Song Jun ay nagsasaliksik ng sarili niya at sa gabi hinanap nito ang sasakyan ni Song Jun at nakita nito ang isa sa mga hiko ni Ji-yoon at tinugma ito sa litrato ng katawan ng biktima. At sa katunayan nag-aalala rin si Sun Hoon tungkol sa akusasyon ni Chun dahil hindi nito tinanggap ang kanyang krimen hindi tulad ng isang serial killer. At sa puntong yun si Song Jun ay nasa kanyang silid at pinagmamasdan ang isa sa mga kuko ni Hyejin. Pagkatapos ay pinuntahan ni Sun Hoon si Chun at tinanong ang katotohanan sa mga bagay at matatag pa rin si Chun at pinanindigan nito na wala siyang sinaktan o pinatay.
Samantala ang hepe ng pulis na si Yoon Ki-nam ay nababalisa dahil sa pagkawala ng kanyang anak at sa katunayan si Hae-jin ang kanyang anak na pinatay ng walang awa. Samantala nakatanggap ng tawag si Yoon Ki-nam ng mensahe na naglalaman ng video at nang buksan niya ito ang video ng pagpatay sa kanyang anak na si Hae-jin at nagmamakaawa ito sa kanyang buhay ngunit sinabi ng killer na kailangan itong mamatay dahil sa mga kasalanan ng kanyang ama at nang makita ito mas lalong lumala ang paghihinagpis ng matanda. Samantala dumating ito sa libing kung saan ang lahat ay naroon upang makiramay sa dalaga at nasa lugar din si Sung-jun na nakikipag-usap sa anak ni Hae-jin upang makalimutan nito ang kanyang ina pansamantala. At doon nakita ni Yoon Ki-nam ang kwintas na nasa leeg ni Sung-jun at nagulat nang makita niya ang kwintas at naalala niya ito mula sa kanyang nakaraan na suot ng batang si Yoon-jae. At sa katunayan si Yoon ay nagtratrabaho din sa lugar ng Hope Welfare bilang isang pulis kung saan ito nakita ang kwintas na suot ni Yoon-jae kasama ang kapatid nitong babae na si Yoon-yun. At ngayon sa tingin ni Yoon Ki-nam na si Sung-jun ay talagang si Yoon-jae na matanda na at pumapatay ng mga tao upang gumanti mula sa nakaraan. Nagsimulang sundan ni Yoon Ki-nam si Sung-jun at sinuri nito ang mga files ng binata at nalaman na inampun din siya sa murang edad kaya ang kanyang mga espekulasyon ay mas lalong tumaas. At habang kumakain nagtanong si Kang kay Sung-jun tungkol sa kwintas at sinabi ng binata na binigay ito sa kanya ng kanyang kapatid na babae noong sila ay bata pa. Sinabi rin nito na ang kanyang kapatid ay pumanaw na noong sila ay mga bata pa lamang. At nang sinabi ni Kang at Yoon Ki-nam ang tungkol sa lahat ng ito sigurado ito na si Sung-jun ay si Yoon-jae at mabilis nitong ibinigay ang impormasyon kay Mr. Baekmoon dahil kasama niya itong nagtatrabaho sa nakaraan. Sinabi ni Yoon Ki-nam na si Yoon-jae ay naghihiganti na sa pamamagitan ng pagpatay nito sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala hiniling ni Chun na makipag-usap kay Sung-jun nang mag-isa sa rooftop ng ospital pinagbigyan nito ni Sung-jun at nagpunta upang makita siya at doon lumuhad si Chun at nagmakaawa sa kanyang tulong. At ang kanyang anak ay mayroon brain tumor at malapit nang ilabas sa ospital dahil hindi nila mabayaran ang mga bills. Ngunit isang hindi kilalang tawag ang nangako na babayaran ang kanilang utang kung aakuhin ni Chun ang pagpatay na mangyayari kasama na ang pag-hostage kay Ji-yoon pati na rin sa paggawa ng Joker na peklat ng kanyang asawa. At bukod sa utos ng lalaki mayroon din ebidensya si Chun dahil ni-record nito ang usapan nila ng lalaking yon. Sinabi nito kay Sung-jun ang lokasyon ng ebidensya at hiniling na tulungan siya nito sa problemang ito. At nang umalis ang binata ang pulis na nagbabantay kay Chun ay pinatumba mula sa likuran at nahulog si Chun sa gusali na ikinamatay nito. Nasa lugar si Sun-hoon at nakita nito si Chun na nahulog sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga mata at nagpunta ito sa lugar upang makita si Chun. Tumakbo ito sa rooftop at nakita ang walang malay na pulis at nang magising sinabi nito na nang umalis si Sung-jun mayroon umatake sa kanya sa likuran at hindi na nito alam ang nangyari pagkatapos noon. Samantala hindi sinasagot ni Sung-jun ang tawag ng lahat kaya sinimulan nila ang isang manhunt para sa kanya. Sinundan nila ang kanyang telepono sa isang motel kung saan nakita siya ni Officer Kang na may hawak na kutsilyo na nakabaon sa katawan ng asawa ni Chun na wala ng buhay. Ang eksena ay napunta sa nakaraan kung saan ang lahat ng bata ay nagkakasiyahan sa gitna ng malupit at nakakapagod na buhay nila sa Hope Welfare Center. Ngunit nang makita sila ng manager na si Choi binugbog nito ang isa sa mga bata at pinilit itong linisan ng paliguan gamit ang kanyang dila at ang kalupitan na ito ay nangyayari madalas sa mga bata sa lugar na yun. At balik sa nakaraan ng paghuli kay Sung-jun sa lugar ng krimen ay hindi maganda at handa na si Officer Kang na barilin siya at hindi nakikinig sa mga paliwanag ni Sung-jun kaya lumaban si Sung-jun sa kanya at mabilis na tumakas ngunit ang mga tauhan ni Kang ay naghihintay sa kanyang sasakyan upang hulihin siya. At nang maglaon siya ay nasa isang madilim na basement na mukhang nasa Hope Welfare at ang kanyang disorientation ay nadagdagan habang papalapit sa kanya ang baliw na aso na sumisipol sa kanyang natatanging estilo. Si Sung-jun ay nag-react nang tawagin siya ni Baekmoon na Yoon-jae at tila hindi nito nalaman na si Mo-baek ay talagang ang baliw na aso at siya ay pinagbibintangan na pumatay kay Ji-yoon. Si Baekmoon ay sigurado na siya si Yoon-jae nang makita nito ang kanyang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. At nang lumapit ito dala ang kutsilyo at planong tapusin si Sung-jun na gawa ng binata na lumaban kahit pa nakagapos ang kanyang kamay. Hinabol nila ito sa kakahuyan sa gilid ng isang maliit na bangin at dahil wala nang ibang mapupuntahan sinabi ni Sung-jun na siya ay mas matigas na ngayon kaysa noong bata at hindi na madaling mahuhuli. At nang sinabi nito tumalon ito sa bangin at tumama ang kanyang ulo habang pababa ito at nawala ng malay bilang resulta. Nagawa ni Sung-jun na makatakas kay Baekmoon ngunit labis itong nasugatan habang kinaladkad nito ang kanyang sarili sa isang payphone at sinubukan na tawagan ng kanyang partner na hindi sumasagot.
Wala ito masyadong pagpipilian ngunit mayroon itong isang hurado na nagngangalang Yankee at nangako sa kanya na tutulong sa kanya sa anumang oras dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. At sa kabila na nito sinagot ni Yankee ang kanyang tawag at nagpunta upang hanapin siya at sa oras na dumating ito tinago ni Songjun ang kanyang sarili sa isang tarp at halos wala ng malay dahil sa pagkawala ng dugo. At nang tinulungan niya ito isang sasakyan ang papalapit sa lugar at ito ay si Baekmoon na lumabas sa sasakyan at sinuri ang lugar at nakita rin ito ang sasakyan ni Yankee at sinubukan na suriin ito. At sa kabutihang palad tinago na ni Yankee si Songjun sa lugar at nagkukunwaring lasing at naghihintay sa kanyang driver at umalis si Baekmoon nang may labis na galit. Dinala ni Yankee si Songjun pabalik sa Children's Center kung saan ito nanunuluyan at inalagaan ang kanyang mga sugat. At nang magising ito at inayos ang kanyang sarili hiniram nito ang kanyang telepono upang magbasa ng mga balita at doon napagtanto nito ang pag-aakusa sa kanya at kung gaano karami ang tao na namatay at ang nakapagtataka ay pati ang anak ni Chun na lalaki ay pinatay rin. Nakita ni Songjun ang bata na nakasubsob sa tab at sinubukan itong tulungan bago pa dumating ang ibang detective sa eksena. At sa ngayon si Songjun ay ligtas at kailangan nito ang tulong ng isang tao upang makaalis ito sa sitwasyon at iminungkahi niyang kinapumunta sila kay Sunhoon para sa tulong. Nakita ni Songjun na wala itong punto dahil sa mga prinsipyo nito ngunit pumayag pa rin itong subukan. Palihim na sumulat si Yankee kay Sunhoon nang nag-break ito sa opisina at ibinigay ito ng lalaki sa mga detective. Hinihiling ni Songjun na makipagkita sa kanya sa gabi sa isang partikular na lokasyon ngunit lahat ito ay isang panlilinlang lamang. Alam ni Songjun na ang tanging paraan upang malutas ito ay lokohin din si Sunhoon kaya hinayaan nito ang detective na maglagay ng bitag para kay Songjun. Ngunit ang ilan sa mga detective kasama na ang partner ni Songjun ay nasa plano ni Sunhoon at tinulungan nila si Songjun na maiwasang mahuli. Si Songjun ay nagalit sa kanyang kapatid dahil sa pagpapalam nito sa mga pulis ang tungkol sa kanilang pagkikita at nalungkot ito hanggang sa bumalik si Yankee sa Children's Center kasama si Sunhoon. At sa mga luha sa kanyang mata niyakap nito ang kanyang kapatid ngunit nilinaw ni Sunhoon na narito lamang siya upang mahuli ang tunay na salarin at hindi pa rin ito kumbinsado na walang alam si Songjun. Samantala si Hill ay galit pa rin sa insidente nung nakaraan kaya sinundan nito ang dalaga sa motorsiklo at ang babae na si Huna ay isang tao na malapit kay Yankee. Samantala sumakay ang babae sa kanyang taxi at dinala ito sa kakahuyan upang patayin siya kinuha nito ang babae palabas ng sasakyan at binugbog ito ng husto. Tumawag ang babae kay Yankee upang humiling ng tulong at nagmadali ang dalaga kasama ang mga pulis at nang makita ito ni Yankee siya ay labis na sugatan ngunit nagawang makaligtas. At sa ospital mula sa testimonya ng babae nagawa nilang matukoy si Sung Hill dahil nabanggit nito ang isang tato sa braso ng umatake sa kanya at iginuhit nito ang tato at pinakita ito ni Yankee kay Songjun na mabilis itong nakilala bilang si Hill. At bukod dito ang umatake ay inatake din ang mukha at katawan ng masama katulad ng mga naunang pag-atake. Pagkatapos ay naalala ni Songjun ang kuko na nakita nito sa paligid ng bangkay ni Hae-jin at binigay nito ang kuko sa forensic upang siyasatin ang DNA nito. Pagkatapos ay nagpunta ito upang makipagkita sa doktor ng forensic ng palihim upang magtanong tungkol sa report ng kuko. Sinabi ng doktor na ang dugo sa kuko ay hindi tumutugma sa dugo ni Songjun kaya maaari itong gamitin ebidensya na si Songjun ay hindi ang killer. Hiniling ni Songjun sa doktor na dalhin ang report sa himpilan ng pulis ngunit natuklasan ni Kang ang report bago pa ito makita ng lahat. Dinala niya ito sa hepe na si Yoon Ki-nam at pinakita ito at ayaw nito na palayain si Songjun kaya pinagbawalan nito si Kang na magsalita tungkol dito kahit na kanino. Samantala habang papauwi si Hill nang mag-isa sa eskinita at naramdaman nito na tila may sumusunod sa kanya ngunit wala itong nakita na kahit sino sa lugar. Pumasok ito sa kanyang bahay at umupo sa sahig upang payapa na tamasahin ang kanyang inumin. At sa kabilang banda dumating si Songjun sa lugar upang tanungin si Hill tungkol sa pagpatay na ginawa niya. Ngunit nakita ni Songjun na nakabukas ang pinto ng bahay ni Hill at wala na itong buhay sa loob. Nakita rin ito ang telepono ng lalaki na nakatago upang i-record ang buong pangyayari at dumating rin ang mga pulis sa lugar kaya kailangan tumakas ni Songjun sa lugar. At balik sa ligtas na lugar pinakita ni Songjun ang recording kay Sunhoon at sa recording nalaman na may ibang pumunta sa bahay ni Hill bago pa dumating si Songjun at kinilala ito ni Hill bilang isa sa mga hurado na naroon sa oras ng paglilitis ni Chun. At bukod pa dito alam ni Hill na isa ito sa mga bata ng Hope Welfare ngunit sa panahon ng kanilang pag-uusap ang lalaking yun ay inatake si Hill at ngayon ay sinusubukan nilang kilalanin ang killer sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga taong nasa korte sa araw ng paglilitis. At habang pinag-aaralan ng recording palihim na bumalik si Songjun sa bahay ni Hill at pinag-aralan ang pagpatay base sa audio cue.
Hanggang sa nagkaroon si Sun Hoon ng isang inspirasyon at tumawag upang imungkahi kay Sung Jun na sabayan ang tunog habang pababa ito sa hagdan. At habang ginagawa ito nakita nito ang kanyang sarili na naguluhan at ang killer ay mayroong pilay na katulad ng isa sa mga hurado. Pinag-usapan ng tatlo ang hurado na kadalasang naliligaw sa tuwing tila makakasalubong nila ito at ito ay si Tae-ho at nagpakita rin ito ng galit nang sinubukan ni Hae-jin na kunan siya ng litrato. Ang kanyang braso ay may sunog at malaking peklat at nang sinubukan ni Sung Jun na hanapin si Tae-ho pinigilan siya ni Sun Hoon at hiniling nito na huwag gumawa ng kahit na ano na wala ang kanyang pahintulot. Gusto ni Sung Jun na hanapin si Tae-ho ng mag-isa at sa labas ng bahay pinayuhan ni Sun Hoon si Yang Ki na huwag maniwala kanino man kahit pa kay Sung Jun o sa kanya. Samantala nalaman ni Officer Kang na tinutulungan ni Seokguk si Sung Jun sa lahat ng oras at sinubukan itong hulihin si Seokguk ngunit umatake pabalik sa kanya ang lalaki. Alam din nito ang tungkol kay Kang dahil mayroon siyang file mula sa forensic department na maaaring magpatunay na inosente si Sung Jun. Samantala pumunta si Tae-ho sa istasyon ng pulis at inalok ang kanyang kustodiya sa mga pulis habang sinabi nito na pinatay niya si Hil at nagtanong si Officer Kang sa kanya at sinabi sa kanya na si Hil ay buhay pa. Labis itong nagpaalala kay Tae-ho dahil nais nitong mamatay si Hil sa anumang paraan at sa huli ay pinahintulutan siya ng mga pulis na makaalis. At nang nasa kalsada ito ang mga tauhan ni Baekmon ay kinuha siya at mabilis na inilagay sa sasakyan. At sa hindi kilalang lokasyon binugbog ni Baekmon si Tae-ho at hiniling sa kanya na magtrabaho para sa kanya. Ngunit tumanggi si Tae-ho sa kanyang alok at inalala ang kanyang nakaraan nang pumayag itong magtrabaho para kay Baek at ipinagkanulo nito ang kanyang mga kaibigan upang mamuhay ng normal. Ngunit hindi binigay ni Baekmon kung ano ang pinanggako nito at ang kapalit sa pagkanulo nito sa kanyang mga kaibigan kaya naman nais nitong iwasan na maulit ang kanyang pagkakamali. At dahil dito sinubukan siyang ilibing ng buhay ni Baekmon ngunit sa sumunod na araw ang hukay ay wala ng laman. Si Tae-ho ay buhay pa rin at wala sa lugar at lumalabas na buhay pa si Hil at siya ay nasa ospital na may fracture na bungo at nabasag ito ng 2 beses sa 2 magkaibang pag-atake. Natuklasan ni Sung Jun at Yang Ki na ang recording mula sa telepono ni Hil ay mas matagal pa kaysa sa alam nila at mayroon pang isang lalaking dumating upang tapusin ang sinimulan ni Tae-ho. At sa kaparehong oras binisita ni Sun Hoon si Hil at pagkatapos ng kanilang pag-uusap biglang napunta si Hil sa isang estado ng pagkabalisa at nakatayo lamang si Sun Hoon hanggang sa mawalan nito ng buhay. Samantala dumating din si Baek upang bisitahin si Hil ngunit hindi niya na ito inabutan ng buhay at nakita ni Baekmon si Sun Hoon na paalis ng ospital pagkatapos ng pagkamatay ni Hil. Pagkatapos ay pinakita ang isang hurado na isang salamangkero bilang propesyon at gumagamit ito ng salamangka at nakikita ang nangyayari 20 taon ang nakalipas sa kagubatan ng Hope Welfare Center. Siya ay naroon para sa ilang magic practice nang makita nito ang ilang batang lalaki na kinakaladkad ng lalaking nakauniporme ng militar. At nang makita ang isa sa mga bata sinabi ng shaman na dapat nilang patayin ang batang ito sa lugar dahil siya ay magdudulot ng malaking pinsala kung siya ay tatanda. At sa pag-aalala sa gabing yun nagising ang shaman mula sa kanyang alaala at nakita ang dugo sa kanyang paligid. Samantala hinahanap ni Sung Jun si Tae-ho at narating ang isang container malapit sa isang lugar ng pagpapadala. At sa lugar nakita nito ang isang dugo sa imbitasyon ng kasal ng anak ni Mr. Kang Yang Ki at ang lalaking ito ay isa rin sa mga hurado kaya pumunta rin si Sung Jun sa kasal upang mahanap nito si Tae-ho. Samantala lumalabas na ang lahat ng hurado ay nag-uugnay sa Hope Welfare at si Kang Yang Ki ay naghahatid ng pagkain sa Hope Welfare para sa malaking halaga ng pera. At ngayon si Kang Yang Ki ay isang matagumpay na negosyante kung saan ikakasal ang kanyang anak. Si Yang Ki ay nasa lugar din kasama ang iba pang hurado at nakita nito si Tae-ho na nagtatago sa mga bisita at sinundan niya ito ngunit mabilis na wala si Tae-ho. Samantala may naghalo ng droga sa inumin ni Yang Ki at sa sandaling inumin nito ng lalaki bumagsak ito sa lupa at halos hindi makahinga. Ang lahat ay nagulat nang makita ang pangyayaring ito at umabot din si Sung Jun sa lugar at nakita ang mga tao na nag-aalala para kay Yang Ki ngunit ito ay isa lamang distraction. At sa oras na puntahan nila ang bride ng kasal natagpuan nila itong patay at mayroon itong ukit ng Joker sa kanyang mukha. Dumating si Sung Jun sa tamang oras at nakita si Tae-ho pati na rin ang isang lalaki na parang si Sun Hoon at pareho niyang hindi nasundan ang dalawa. At si Sun Hoon ay nasa isang madilim na banyo kung saan hinuhugasan nito ang kanyang kamay na puro dugo at tila siya ay may kinalaman din sa isang bagay na karumal-dumal. At sa sumunod na umaga at dahil hindi mapigilan si Sung Jun sa pag-iimbestiga kinuha ni Sun Hoon ang susi ng motorsiklo at pareho silang umalis upang maghanap ng mga clue sa kinaroroonan ni Tae-ho.
Ang kanilang imbestigasyon ay hindi gaanong nagbunga maliban na si Tae-ho ay isa talagang mabuting tao at siya ay nasugatan habang iniligtas nito ang isang buntis na babae mula sa isang truck nang tumatawid dito sa kalsada. At bukod pa dito siya rin ay nagtayo ng welfare center para sa mga walang tirahan na babae at ang tinulungan ni Tae-ho na babae sa nakaraan ay sinabi kay Sun-hoon ang lahat. Si Sung-joon ay nasa malapit rin nang bigla nitong naalala ang mga bagay sa kanyang nakaraan at sa kanyang alaala may tumulak sa kanya sa isang swing at sa pag-aalala nito inisip ni Sung-joon ang kaparehong bagay na mangyayari sa bata at sa kanyang tahimik na desperasyon upang iligtas ang bata, tumakbo ito at kinuha ang bata. Nakita ito ng kanyang ina at mabilis na pumunta sa pag-aakalang sasaktan ni Sung-joon ang kanyang anak at humiling ng tawad si Sung-joon habang tuluyang umalis. Tinanong ni Sung-joon ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang kabataan at naalala nito na tinawag siya ni Sun-hoon sa pangalan na Yoon-jae ngunit hindi masyadong nagsalita si Sun-hoon sa kanya sa mga oras na yun. Samantala tinatawagan ni Young-ki ang lahat ng welfare center at sinusubukan na alamin ang higit pa tungkol sa Hope Welfare at ang mga batang lalaki na naroon. At isang araw nang nasa ospital ito kasama ang babaeng si Huna na inatake ni Hil tinawagan siya ni Sok-gok at pinaalam sa kanya na si Officer Kang ay papunta sa kanyang bahay upang hanapin si Sung-joon. Kaya nagmadali itong bumalik sa kanyang bahay upang paalisin si Sung-joon bago pa dumating ang mga pulis. Sinundan din siya ni Huna at nakita ang lalaki sa bahay at nais din itong malaman ang kanilang sikreto at sumali sa kanilang team o kung hindi tatawag ito sa mga pulis at ibubunyag ang lahat. At nang dumating ang pulis upang suriin ang bahay si Sun-hoon ay tinuturan si Young-ki kung ano ang mga prinsipyo ng hudikatura at naitago nila si Sung-joon sa oras na yon upang hindi ito makita ng mga pulis kaya umalis ang mga awtoridad ng walang dala. At sa gabi ang hepe na si Yoon Ki-nam ay nakipagkita kay Kong-moo at inilabas ang galit nito sa kanya dahil tinulungan siya nitong mahuli si Sung-joon na iniisip nila bilang si Yoon-jae. Ngunit pinalampas ni Baek ang pagkakataon na patayin si Yoon-jae at nakatakas ito sa kanyang kamay. At pagkatapos inihayag na ang killer ay natagpuan si Tae-ho at makalipas ng ilang oras ang lahat pati na ang mga hurado ay nakatanggap ng isang mensahe na tila isang spam na may kasamang link. At ang link na yun ay nagdala sa kanila sa Steam video ni Tae-ho na binugbog ng husto at nakagapos. At ang tali na nasa leeg niya na tumataas bawat oras ang countdown sa orasan ay makikita sa likuran niya. Sinubukan ng mga pulis na hanapin ang IP address ng mensahe ngunit lumalabas na ito ay minamanipula. At ngayon ay kalaban nila ang orasan at wala sila masyadong oras upang magpatuloy habang si Tae-ho ay nagpupumigla sa kanyang buhay habang hindi rin matukoy ng mga pulis ang kanyang lokasyon. Naisip ni Sung-joon na si Tae-ho ay nasa lokasyon ni Hil ngunit nang dumating ito sa lugar nakita nito ang isang manika na nakasabit sa lubid. Ang oras ay tumatakbo at ang kondisyon ni Tae-ho ay mas lalong lumalala at doon naramdaman nito na dapat niyang ipagtapat ang lahat. At matapos sabihin ni Tae-ho sa pagtataksil nito sa iba pang bata sa nakaraan sa Hope Welfare nahulog ang isang kurtina sa background ng video at nagpahiwatig ng isang clue tungkol sa lugar. At habang pinapanood ni Sung-joon ang stream nagkaroon nito ng kaunting ideya ng lokasyon mula sa kanyang alaala. At ang isa sa mga hurado ay si Producer Bae na matapos makita ang pader sa stream ay nabalisa at mabilis itong umalis at kumuha ng ilang lumang tape recording at sinuri sila. Samantala sinundan ni Sung-joon ang lead at narating ang isang inabandonang Hope Welfare Center. At nang makita ito ang kanyang alaala ay muling nagbalik sa kanyang isipan habang nagmadali ito na pumasok sa lugar at tinambangan ng isang misteryosong nakaitim na nagturok ng karayom sa kanyang leeg. At habang pabagsak ito sa sahig nakita nito ang dilaw na pinta sa ilalim ng sapatos ng misteryosong nakaitim. At habang bumibilang ang oras sumuko na si Tae-ho sa kanyang kapalaran at matapos na humiling ng patawad sa pagtataksil nito sa iba pang bata sinipa nito ang upuan sa kanyang ilalim. Dumating si Sun-hoon pagkatapos nito at kalaunan nagising si Sung-joon at nagmadali upang iligtas si Tae-ho. Hinala ni Sung-joon ang cable na nakakabit sa nose hanggang sa dumago ang kanyang kamay ngunit sa oras na may baba nila si Tae-ho ay huli na ang lahat. At bago pa nila maproseso ang pagkamatay ni Tae-ho sila ay sinalubong ni Baekmoon kasama ang mga tauhan nito sa labas ng gusali. Nagbigay si Sung-joon ng magandang laban ngunit sa oras na madaig si Sun-hoon mabilis din itong napigilan. At dahil nais na pahirapan si Sung-joon hanggat maaari naglagay si Baek ng malaking kadena sa leeg ni Sun-hoon upang sakalin ito at sa tingin ni Baekmoon na si Sung-joon ang pumatay sa kanyang anak bagamat nagawa ni Sung-joon na lumaban ulit at matalo ang mga kalaban ang talagang nagligtas sa kanila ay ang pagdating ng mga pulis. Si Baekmoon ay hindi sinubukan na tumakas o lumaban ganun din ang magkapatid ngunit habang pinusisan si Sung-joon si Sun-hoon ay hindi. At sa istasyon ng pulis si Sung-joon ay inusisa ni Officer Kang sa investigation room habang ang hepe na si Yoon Ki-nam ay pinuntahan si Baekmoon na ngayon ay nakakulong.
At nang ipakita ni Young Ki na manggalit nito sa kanya, binalaan siya ni Baekmon na mas mataas pa rin siya dito kahit siya pa ay nasa loob ng kulungan. At nang makita ito, itinalaga ni Young Ki si Kung upang patayin si Baekmon sa isang engkwentro, at alam ng hepe ang sekreto ni Officer Kung tulad ng pagpatay nito sa anak ni Chun na buhay nang pumasok ito sa kanilang bahay, kaya madali itong kumbinsihin na patayin si Baekmon. At sa banyo sinubukan ni Officer Kung na harapin si Baekmon at nais nitong malaman ang sekreto ni Young Ki bilang kapalit sa pagpapalaya kay Baekmon, ngunit sa sandaling tanggalin nito ang posas, binugbog niya ito ng walang awa sa pamamagitan ng paghampas nito sa kanyang ulo at tuluyang umalis. At pagkatapos pumunta si Baekmon sa investigation room kung nasaan si Song Jun at sinimulan niya itong bugbugin sa pamamagitan ng pagsakol sa kanya gamit ang electric wire. Samantala si Sun Hoon ay lumalabas na may kopya ng CCTV footage ng pagpatay kay Chun, ngunit ngayon ay ibinigay niya ito sa mga detective at malinaw na nakita sa footage na si Baekmon ang nagtulak kay Chun sa rooftop. At sa oras na malaman ito ng mga detective na gawang linlangin ni Song Jun si Baek sa pamamagitan ng pagkukunwaring nawala ng malay at binaliktad ang kanilang posisyon, at siya ngayon ang sumasakal kay Baek at kailangan nilang pigilan si Song Jun upang hindi mapatay si Baek. Ngunit may sapat din ebidensya upang linisin ang pangalan niya sa lahat ng mga kaso at binalik bilang detective sa isang press conference, at si Baek ay nahatulan sa mga pagpatay at permanenteng ikinulong. At sa libing ni Taeho, hindi alam ni Bae kung ano ang nangyari kay Baekmon at Song Jun, at pinakita nila ang balita sa kanya tungkol sa pag-aresto kay Baek at Song Jun na pinalaya sa lahat ng asunto. Samantala ang investigasyon ay nagpatuloy at natagpuan ng mga pulis ang patay na katawan sa freezer ng bahay ni Baekmon. At habang nagtatala ng mga log ng tawag ni Baekmon, nakita ni Song Jun ang isang numero na may kapareho. Sinabi ni Song Jun ang buong impormasyon sa kanyang superior na si Mr. Oh, at pareho silang nagpunta sa opisina ni Young Ki kung saan tinignan nito ang ilang litrato ng bangkay na nakabaon sa lupa. Ang kanyang superior ay inabala si Young Ki sa pag-arte nitong lasing upang mapalitan ni Song Jun ang kanyang telepono, at doon nila nakita ang video ng pagpatay kay Hyejin, na nagsasabi sa kanila na ang killer ay tina-target ang miyembro ng mga pamilya ng mga taong may kaugnayan sa Hope Welfare. At sa umaga nang magjogging si Sun Hoon sa parke, palihim siyang sinusundan ni Song Jun upang imbestigahan ito. Nakita nito ang dilaw na pintas sa kanyang sapatos at nakita ni Song Jun ang kaparehong sapatos ng killer na umatake sa kanya nang tinurukan siya ng isang gamot sa Hope Welfare Center sa araw na ililigtas nito si Taeho. At pagkatapos si Sun Hoon ay nakita sa kanyang opisina na gumagawa ng mga mudclone ng mga kabataan mula sa Hope Welfare Center, at ibig sabihin na isa rin siya sa mga ito at mayroon itong tinatagong mga sekreto. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.